magtatapos. Alam nyo, Mission Sunday ngayon, ang gusto ng Diyos, lahat tayo iba-ibang kondisyon. Pasensya na kung lagi kong gagamitin yun. Pero alam nyo ba, mas akma yung setting dito sa church kaysa sa setting sa school. Pero sabihin na natin, tama po ba? Pwede natin gamitin yung setting yun. Para lagi natin sinasabi, pagiging tao dito sa mundo is always a battle. And the real battle is not academic. Sabi ko sa mga estudyante. The real battle. Kaya ang isang estudyante ay hindi nagpe-perform well academically. Because may moral battle yan. Sa bahay yan, may problema. Tama? O kaya yung teacher niya, pag nakikita niya pa lang, diba? Lalo na pag math. Ano? At lalo na yung mga subject daw na ganyan. Sir, may isa sharing time namin. Sir, parang parang kabado. Tapos natapat pa na may teacher, di ba? Na stricto. That's a moral battle. Tama? Paano mo lalabanan? Magpupuyat ka, magre-review. That's a moral battle. At tayo, bilang Kristiyano, ganyan din. Tama po? We are always in continuous battle. At ang pinakamahalaga, syempre, we know who is our commander-in-chief. Walang iba kundi si God. Remember, yung ginamit din natin noong nakaraan, ano po yon? Para silang nasa, yung SAP kanina, no? Para silang nasa training. Si Job, tsaka si God. Tama? Pinagmalaki ni God. Anak ko yan, magaling yan si Job. Alam nyo, sa maraming pagkakataon, aware man tayo hindi. Nasa ganun tayong sitwasyon. Pero buti na lang pumasa si Job. Tayo ho ngayon, di ko alam, ulitin ko lang, sinasabi ko kanina. Pag ako nagsisimula dun sa moral warrior, lagi ko sinasabi, the greatest fight na meron tayo lagi sa buhay natin is a moral battle. A moral battle to be good, maging mabuting tao. Maging mabuting tayo, maging mabuting Christian. At hindi biro ang laban na yan. Tama po? Siyempre, of course, pinakamahalaga, tayo bilang Christian, tayo magkakasama, hindi tayo magkakalaban, di ba? Tayo, yung malaman mo na tayo dito sa Zion, hindi man tayo ganun lahat ka-perfecto. Pero just imagine, wag makadagdag yung pakiramdam na nandito ka sa laban, pero nag-iisa ka. Isa na-appreciate ko sa SAP pala. Ito, ma-share ko na rin. Nung nasa actual battle sila, nabaril yung isa niyang kalaban. Alam niyo sa SAP, dahil magkakaklose sila, may isang eksena sa Mindanao daw nangyari. Hinila talaga niya. No? Kaya nung namatay yung kaibigan niya na yun, talagang umiyak siya. Kasi, di ba, ang daming na pinagsamahan sa training. Pero alam yung ginawa niya, hinila niya talaga. Kinuberan siya ng iba. Pinanood ko yung documentary. Di ba? Hindi niya man kadugo yun. Di ba? Sa battle natin, ganun din. Sa aming group, lagi ko rin sinasabi. Bukod sa Diyos na ating commander-in-chief, mahalaga din bawat isa sa atin. We know tayo ay fellow soldiers in Christ. Tayo magkakasamang sundalo. At iisa lang ang kalaban natin. Hindi tayo magkakalaban. Tama? Kalaban natin si Satanas, sarili natin, at ang mundo. Kaya yung prayer ni Christ sa John chapter 17, understandable yun. Naiintindihan ko. Alam niyo, si Christ naramdaman niya. Aalis na siya. Sabi niya, Father, yung anak ko nasa mundo pa. Alam niyo, sabi ni prayer ni Christ, protect them. Kasi alam ni Jesus Christ, John chapter 17, hindi biro ang laban. Lalo na sa mundo. Na po. So tayo ngayon ay magpapanalangin sa isa't isa. We end up, alam ko ho, sana nga yung testimony natin, pwede ba, bigyan na, kaya ako pinakat kanina,